Dominant Protector. Credit to the author. 1881-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siyempre, kung gusto ni Terence na bantayan siya, hindi niya makukuha ang gusto niya. Gayunpaman, walang intensyon si Terence na makipag-away sa kanya. Tulad ng inaasahan, haha. Wow! Maligayang pagdating, Terence Jr. Excited na sabi ng bata. Magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Kaishen Bale, at ako ang secretary ng Student Union ng aming Major Medicine. Ako ang namamahala sa komunikasyon sa pagitan ng Major Medicine at ng Student Union sa departamento. Butler lang ako. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. O, kung gayon kailangan kong magpasalamat sa senior. Naisip ni Terence na pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig noon. No need to thank me, tawagin mo na lang akong Kuya Little Kai simula ngayon. Sabi ni Kaishen. Paf! Natuwa si Terence. Little Kai ay isang term na ginamit para ilarawan ang mga mayayamang bata, ngunit ginamit ito ng lalaking ito. Haha, wala akong masyadong pera sa bahay. Narinig ni Kaishen ang pagtawa ni Terence at alam niya kung ano ang iniisip niya. Ha! Ano ang dapat kong gawin ngayon? Saan ako pupunta para magbayad? Tanong ni Terence. Noong nasa Economics Department siya, sinamahan niya sina Cheryl at Yasi na mag-sign up, at ang iba pang miyembro ng Student Union ang mangguna sa kanila na magbayad ng mga bayarin at kunin ang kanilang mga susi at supply ng dormitoryo, pati na rin ang mga materyales at mga bagay na tulad niyan. Pero parang wala naman dito. Well, maghintay pa tayo ng kaunti. Ang ibang mga specialization ay May 20th katao sa isang grupo, at ang iba pang miyembro ng Student Union Committee ng specialization na iyon ang mangguna sa kanila na magbayad ng mga bayarin at kolektahin ang mga item. Gayunpaman, wala pang 20 tao ang nasa specialization natin ngayong taon. Tungkol naman sa Student Union Committee member, ako lang ang isa sa buong specialization, kaya maaari ka na lang maghintay ng kahit sinong tao, kung sino pa ang gusto kong pumirma. Mahanap mo sila. Iniunat ni Kaishen ang kanyang mga kamay at sinabing may kaunting panghihinayang. I see. Hindi ba ibig sabihin na kailangan nating maghintay para sa lahat ng mga profesional na dumating bago tayo pumunta? Tanong ni Terence. Hindi naman. Pagdating ng kapatid ko, hahayaan ko lang siyang mag-take over. New student din siya dito, pero familiar siya sa rules. Ang batang ito ay dumarating upang tumulong taon-taon, sabi ni Kaishen. By the way, ang lolo ko lang ang professor sa department namin. Yung iba puro professors from other departments sa biology department. Lalong nabigla si Terence. Kaya itong buong pamilya ay isang profesional, ngunit siya ay tumango pa rin. Sige, maghintay kami ng ilang sandali. Hehe, nga pala, kuya, bakit mo napili ang elementong ito? Hindi kaya sapat ang iyong mga resulta? Hindi, sa iyong mga resulta, maaari kang pumasok sa isang sikat na major tulad ng computer science. Tumingin si Kaishen sa report card ni Terence, nagulat. Gusto kong mag-aral ng mga halamang gamot. Sabi ni Terence. Sige, panalo ka. Napakaganda ng dahilan na ito. Tumango si Kaishen. Pero mag-ingat ka. Iba ang matanda ko sa ibang professors. Para siyang master na nagtuturo sa apprentice niya dati. Kung gusto mong lumayo, hehe. Ano, kaya niyang bugbugin ang mga tao? Tanong ni Terence. May nataman. Hehe, wala yun. I'm sure mas kikilabutan ka. Umiling si Kaishen na may mapait na ngiti. Naghalo ako ng isang bungkos ng mga halamang gamot at hinayaan mong paghiwalayin ang mga ito isa-isa. Kung hindi mo sila mapaghiwalay, babagsak ka sa final exam. Ginagarantiya ko na magiging masaya ka na gusto mong mamatay. Hindi nakaimik si Terence. Ganito ba kahirap? Bata pa lang siya ay pinakiusapan na siya ng matanda niyang iyon, di ba? At ito ay simula pa lamang. Pagkatapos nito, giniling niya ang lahat ng mga halamang gamot upang maging pulbos para makilala niya. Pagkatapos, diretso niyang pinakuluan ang mga ito bilang panggamot na sopas para matikman niya ang nasa loob.
Paano na? Natatakot ka ba? Nakita ni Keishen ang ekspresyon ni Terence at naisip niya na natatakot siya. Buong pagmamalaki niyang sinabi, "Gayunpaman, lumaki kami ng kapatid ko sa ganoong kapaligiran. Kinasusuklaman namin ito noong bata pa kami, ngunit ngayon, gusto namin ang amoy ng halamang ito. Hindi ako natatakot. Ano ang dapat katakutin?" Sabi ni Terence, umiling-iling. "Hehe, huwag kang ang matigas ang ulo. Maraming freshman ang ganito, and in the end. Hehe. Pero kung hindi ka lalampas sa klase at susunod sa rules, hindi ka nila mahihirapan. Nako, kaya mong laktawan ang klase dahil lang sa makikilala mo ang mga sangkap na panggamot." Sinabi ni Terence ayon sa kanyang sariling pangunawa. F***6, sa teorya, iyon ang kaso. Gayunpaman, hindi ako nang ahas na sabihin na mahahanap ko at matukoy ang lahat ng mga halamang gamot nang walang nawawala kahit isa. Umiling si Keishen at ngumiti ng mapait. Ngunit nang matapos siya, hindi na hinintay ni Keishen ang sagot ni Terence at kumaway sa likod niya, "Little Fred, bastard, bakit ka na late? Bored na bored ang kapatid mo." Natigilan si Terence, alam niyang nandito ang kapatid ni Keishen. Lumingon siya at nagulat siya. Hindi nakakagulat na pamilyar ang pangalang Keishen. Lumalabas na hindi niya narinig ang pangalang Keishen, ngunit ang pangalan ng kanyang kapatid, Wilfred. "Huwag mo na itong pag-usapan, hiniling sa akin ni Lolo na tulungan siyang magpatuyo ng mga halamang gamot para sa kanya pagkatapos mong umalis." Malungkot na sabi ni Wilfred, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog kay Terence nang matapos siya, "Terence bro." "Haha." Ngumiti si Terence at tumango. "Kuya, anong ginagawa mo dito?" Nagulat at natuwa si Wilfred nang makita si Terence. Ang kanyang lolo ay nagsasalita tungkol kay Terence, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita siya. Dahil si Terence ang tagapagligtas ng kanyang lolo, natural na tinawag siyang kuya ni Wilfred. "Ako ang namamahala sa pagpaparehistro ng bagong estudyante. Bakit wala ako dito?" Natigilan si Keishen at nalilitong tumingin sa kapatid. "Hindi ikaw ang tinutukoy ko, ang kapatid na ito ang tinutukoy ko." Umiling si Wilfred at itinuro si Terence. "Magkakilala ba kayo?" Lalong naguluhan si Keishen na misunderstood niya, tinatawag ng laki na kuya si Terence. Siya ang tagapagligtas ni Lolo. Iniligtas niya si Lolo noong kumukuha ako ng entrance exam sa kolehiyo. Sabi ni Wilfred. "Arg! Ikaw ang tagapagligtas ni Lolo." Tumalon si Keishen at umikot sa mesa kay Terence, hinawakan ang kamay niya. "Kuya, naging pabaya talaga ako kanina. Kaya ikaw ang nagligtas sa ninuno ko. Salamat, nagpapasalamat talaga ako. Haha, hindi katakatakang ngayon lang ka nag-isip. Sa ganitong kabaitan, hindi ka mahihirapan ng ninuno ko. Kung hindi ka babagsak sa klase." Natahimik si Terence. "Ibig kong sabihin, masasabi ko kung aling mga halamang gamot. Madali lang." Tama ka." Noon lang naalala ni Keishen na hindi kilala ni Terence kung sino siya bago niya nakilala si Wilfred. Dahil may iligtas ni Terence ang kanyang lolo, dapat na siya ay isang dalubhasang doktor. Baka madali niyang matukoy ang pagkakaiba ng mga halamang gamot. 1882. "Excuse me. May tao ba dito? Naghihintay ka rin bang mag-report?" Habang si Keishen ay lumuluha ng pasasalamat kay Terence, isang mahinang boses ng babae ang nagmula sa likuran nila. Pamilyar na boses iyon, at lumingon si Terence. "Melissa." "Terence." Dilat na dilat ang mga mata ni Melissa, ganyan ang kapalaran. Wala silang kinalaman sa isa't isa sa buhay, pero kahit papaano, maraming beses silang magkasalubong sa tren, sa eroplano, sa exam grounds, palagi silang magkasama. Nagkaproblema siya sa business district ng Starfield City salamat din kay Terence, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa lugar ng pagpaparehistro ng unibersidad. Dahil dito, ang malamig na puso ni Melissa ay nanginginig, ito ba ang tinatawag ng mga sinaunang tao na kalooban ng langit? Kapalaran. Ngunit ito ay isang random na pag-iisip lamang, at itinapon ito ni Melissa. Napabuntong hininga siya sa pag-iisip ng kanyang kapalaran. Ang gamot ay hindi niya pinili.
Nag-apply siya para sa Business Administration sa East Ocean City Engineering University, ngunit ang bahay na si Turner ay humila ng ilang mga string at inilipat siya sa medisina. Alam ni Melissa na ito ay bilang paghahanda para sa kanyang magiging kasal sa bahay ni Kang. Pagkatapos ng Noble House meeting, ang bahay ni Turner at ang bahay na si Kang ay patuloy na nakikipag-ugnayan, at ang kasal ay nasa agenda. Si House Turner ang nagkonekta sa bahay Kang at sa hidden house sa iyo, kaya alam nila ang lahat tungkol dito. Ang dalawang bahay ay may suporta ng mga nakatagong marangal na bahay, kaya't kung gusto nilang patuloy na magtulungan, natural na sa kanila ito magtama. Bagamat nataman ng husto ang kumpanya ng gamot ni House Kang sa pagkakataong ito, naunawaan ng magkapatid na Turner na hanggat ang hidden house ay patuloy mong sinusuportahan ang bahay Kang ay hindi kailanman babagsak. Ang kasal ay isang magandang bagay para sa parehong bahay. Nadama ni Melissa na walang magawa bilang isang sakripisyo, ngunit hindi niya mababago ang kanyang kapalaran. Nandito ka para magsumbong. Tumingin si Terence kay Melissa, nagulat. Mahirap para sa kanya na isipin ang isang batang babae na pumipili ng isang nakakainip na kurso. Tumango si Melissa at hindi nagpaliwanag. Siya ay palaging isang tahimik na babae, at isang beses lang niya ibinunyag ang kanyang puso kay Terence noong siya ay nasa pinakamahina na. Ako rin. Magkapatid ang dalawang ito, sina Kaishen at Wilfred. Si Kaishen ay ang senior namin at tinatawag ang kanyang sarili na kapatid na maliit na Kai. Si Wilfred ay isang bagong estudyante din tulad namin. Pakilala ni Terence. Nang makita ni Kaishen ang kagandahan, siya ay labis na interesado, ngunit napagtanto niya na sila ni Terence ay tila matagal nang magkakilala. Hindi niya magawang hawakan ang asawa ng kanyang kaibigan, at hindi niya mapanaginipan ang asawa ng kanyang benefactor. Kapag nalaman ng lolo niya, balatan siya ng buhay. Pasensya na sa abala sa iyo, Senior Bale. Sabi ni Melissa habang iniaabot ang acceptance letter sa kanya. Mabuti sinabi, mahusay na sinabi. Mabilis na isinagawa ni Kaishen Bailey ang mga pamamaraan para kay Melissa, at sinabing, maliit na Fred, maaari kang pumalit mula rito. Dadalhin ko ang aking benefactor at ito. Estudyante wang upang pangasiwaan ang iba pang mga pamamaraan. Hindi na kailangan, sasama ako kay Kuya Terence. Kuya, dapat kang manatili dito at tanggapin ang mga bagong estudyante. Sabi ni Wilfred. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Wilfred. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Kaishen at nakabalik lamang sa kanyang upuan. Hindi madaling makilala ang isang taong makakasundo nila, at siya pa nga ang tagapagligtas ng lolo, ngunit sa huli, ang kanyang nakababatang kapatid ang unang nakarating doon. Kuya Terence, estudyanteng Wang, pamilyar ako sa paaralang ito. Dito ako lumaki. Isasama kita kapag may oras ako. Sabi ni Wilfred. Sige. Tumango si Terence, ngunit medyo nabagabag siya. Kung taga Stonegate ka, bakit ka kumukuha ng entrance exam sa kolehiyo sa Starfield? My hometown is Starfield, my parents work there and I'm registered there also, so natural doon ako kukuha ng exam. Paliwanag ni Wilfred. Kaya ganyan. Tumango si Terence at hindi na nagtanong pa. Kung tutusin, hindi pa sila ganoon kapamilyar sa isa't isa, at hindi niya alam kung papayag ba itong sabihin sa kanya. Habang nagsasalita sila, dinala na ng lalaki sina Terence at Melissa sa pasukan na pagtanto ni Terence na lahat ng bagong estudyante ay kailangang pumunta sa iisang lugar. Kanina pa niya kasama sina Cheryl at Yasi. Siyempre, hindi nagkolehiyo noon si Terence, at wala siyang karanasan. Akala niya iba-iba ang bawat departamento. Gayunpaman, ang ilang mga universidad ay likas na naiiba, ngunit ang ilang mga universidad ay kailangang magbayad ng mga bayarin sa parehong opisina ng pananalapi. Iyon ay ang parehong lugar upang kunin ang mga susi at supply ng dormitoryo, ngunit hindi inaasahan ni Terence na pamilyar ang lalaki sa guro dito. Binati niya ang guro at ngumiti, Teacher Zhang, tulungan mo akong ayusin ang aking dormitoryo na kasama niya. Oh, walang problema, oo. Sumangayon kaagad si Teacher Zhang. Makikita na si Wilfred at Gerong si Zhang ay napakapamilyar sa isa't isa.
Pagkatapos kunin ang susi at mga gamit sa dormitoryo, ipinaliwanag ni Wilfred, mula nang hindi pumasok ang kapatid ko sa paaralan, tinutulungan naming dalawa si Lolo na tumanggap ng mga bagong estudyante. Kuya Terence, alam mo naman na super liit ang major namin at halatang kulang ang staff namin. Kaya every year, we have to be guest receptionists and medyo familiar kami sa mga teachers dito. Tumango si Terence, hindi nakakagulat na ang guro na namamahala sa pag-aayos ng dormitoryo ay mabilis na pumayag. Ihahatid na kita sa dormitoryo mo. Tumingin si Terence kay Melissa. Hindi. Hindi na kailangan, kaya ko ang sarili ko. Si Melissa ay may bitbit na isang malaking bag ng bagahe, at habang nasa kamay niya ang mga gamit sa dormitoryo, medyo mahirap itong hawakan. Nakangiti si Terence habang kinukuha niya ang kalahati ng mga bagay mula sa kanyang mga kamay, hindi lahat ng mga ito ay magmumukha sa kanya na may gusto siya. Nagustuhan nga niya si Melissa, ngunit hindi ito umabot sa punto ng pagkainggit sa kanya. Kung gayon, maraming salamat. Namula ang mukha ni Melissa, hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing kasama niya si Terence, palagi siyang may kakaibang pakiramdam. Ito ay medyo mapurol, ngunit ito ay mainit, ito ay isang kamangha-manghang pakiramdam. Ha! Wala namang problema. Nakangiting sabi ni Terence. Sa pangunguna niya, naglakad ang tatlo patungo sa lugar ng dormitoryo ng mga babae. Kagagaling lang roon ni Terence, ngunit naisip niya na hindi alam ni Terence at Melissa ang tungkol dito, kaya nagsimula siyang magpaliwanag kung saan patungo ang bawat daanan. May 4 na kantin doon. Canteen 1 is for the staff, Canteen 2 and 3 are for the students, Canteen 4. Hehe, isa talagang malaking restaurant kung saan pwede kang umorder ng pagkain. Lahat ng mayayaman na estudyante ay pumunta doon para kumain. May stadium at swimming pool doon. Sabi ni Wilfred. Bukas sila 24 na oras sa isang araw, ngunit walang masyadong tao sa kalagitnaan ng gabi. Kung may makikita kang kapanapanabik, makikita mo ito. 1883. Something exciting. May mali ba sa swimming pool? Napakurap si Terence, may naalala tungkol sa mga kwentong multo sa paaralan. Paf! Ubo, ubo. Biglang tumawa si Wilfred, paano ito posible? Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga mag-asawa na nagtatalik sa tubig. Gayunpaman, biglang naalala ni Wilfred na may isang babae sa tabi niya. Hindi masyadong magandang sabihin iyon. Gaya ng inaasahan, nahihiyang tumalikod si Melissa, na nagkunwaring hindi siya narinig. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi nakaimik. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sinabi nila na ang mga mag-asawa sa universidad ay hindi napigilan, ngunit hindi sila maaaring maging hindi mapigil, hindi ba? Nilakad ni Terence ang Melissa hanggang sa pasukan ng gusali ng dormitoryo, at huminto bago pa makapagsalita ang ginang. Ganoon din ang bagong gusali ng dormitoryo ng babae, kaya ganoon pa rin ang tiyahin. Dito tayo titigil, hindi ako makakapasok. Itinuro ni Terence ang karatula sa lobby. Tumango si Melissa at kinuha ang mga bagahe mula sa mga kamay ni Terence na nakangiti. Salamat, sabi niya. See you later. Tumango si Terence at lumabas ng mga babae, dormitoryo kasama si Wei Tao. Bawal pumasok dito ang mga lalaki, kaya hindi na sila maaaring manatili pa. Pagkaalis ni Terence, si Melissa ay pinigilan ng gwardya. Anong problema? Nagtatakang tanong ni Melissa. New student ako dito. Wala lang. I just want to remind you na yung boy na nagregalo sa'yo kanina lang binigyan ka ng 2 magagandang babae. From their intimate looks, one of them parang girlfriend niya. Huwag kang magpapaloko. Seryosong sabi ng guard lady. Nagulat si Melissa. All these years, I've been the head of the dormitory here. I've seen too many girls who frustrated and deceived in their relationships. Sigh, pinaalalahanan lang kita. Ikaw na ang bahala kung paano ito hahawakan. Sabi ng guard lady. Salamat. Hindi alam ni Melissa ang sasabihin. Naturally, alam niyang may kasintahan si Terence, at sabay pa silang naghapunan sa Yanjing. Ngunit ano ang kinalaman nito sa kanya? Tila hindi naintindihan ng ginang ang relasyon nila ni Terence.
Pero hindi nagpaliwanag si Melissa. Tumango siya sa ginang, ngumiti, at umakyat. Nakita ng guard na walang pakialam si Melissa, at bumantong hininga alam niyang hindi nakikinig si Melissa sa kanya. Hindi naman sa nakikialam ang gwardya, pero sa tuwing nakikita niya ang mga babaeng na fall out of love na mukhang nanlulumo, hindi niya talaga matiis na ipaalam sa kanila. Gusto niyang paalalahanan sila ng maaga, ngunit ilan sa kanila ang talagang nakinig. Paglabas sa dormitoryo ng mga babae, si Wilfred ay mukhang nasa sabik. Kuya Terence, ang Melissa na iyon ngayon lang, siya ang babaeng gusto mo, tama? Bakit mo natanong? Napakurap si Terence. I feel that you two are quite special. Pareho kayong may nararamdaman para sa isa't isa. I don't think you've break the ice yet. Sinuri ni Wilfred. Huwag kang manghuhula. Walang ganoon. Umiling si Terence, ngunit kailangan niyang aminin na may espesyal na koneksyon sa pagitan nila ni Melissa. Hehe. Tumawa ng mahina si Wilfred. Hindi alam ni Terence kung ano ang gagawin ng bata ay isang matalinong bata, pagkatapos ng lahat, at malamang na pumunta siya sa swimming pool upang silipin ang kanyang sinabi. Mayroon kang kasintahan. Pero medyo nanlumo ang tanong ni Terence. No, don't mention it. Masyadong mahigpit si Lolo sa akin. Nasa mata niya ako, paano ako magkaka-girlfriend. Pero ngayong college na ako, sa wakas libre na ako. I must get a pretty girl. Sana magtagumpay ka. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Haha, hindi pa ako sure. May nakita akong beauty sa major namin, pero dahil siya ang cup of tea ni Kuya Terence, kailangan ko ng sumuko at maghanap ng ibang target. Pero buti na lang maghanap ng ibang department. Balita ko maraming babae sa economics department. Hehe. Tignan ko lang kung may kakilala ako at mag-organize ng dormitoryo social gathering. Kaya ang dami niyang alam tungkol sa buhay kolehiyo ni Wilfred. Gustong sabihin ni Terence na mayroon siyang ilang mga kaibigan sa departamento ng ekonomiya, ngunit hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makita ng lalaki sina Cheryl at Yasi nang makita niya ang masamang tingin sa mukha ng lalaki. Paano kung sinundan niya sila? Gayunpaman, naramdaman ni Terence na medyo kakaiba ang kanyang pagkamakasarili. Sa pamumuno ni Wilfred, dumating si Terence sa dormitoryo ng mga lalaki. Isa itong bagong gusaling dormitoryo, at mukhang bago ito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Paano ba? Hindi naman masama, di ba? Bagong gawa ang dormitoryong building na ito. Ang mga mesa, upuan, at kama sa loob ay bago. Napakalinis din ng dormitoryo, hindi tulad ng mga dormitoryo ng mga fourth-year students na medyo magulo. Sabi ni Wilfred. Hindi naman masyadong exaggerated, di ba? Tanong ni Terence, nagulat. Iyon ay dahil minamaliit ko ang kakayahan ng mga taong ito sa paglabas ng dumi sa alkantarilya. Sabi ni Wilfred, marami akong nakita dito. Lahat ng klase ng ibon sa kagubatan. Noong nakaraang taon, may kapatid na bumangon sa kalagitnaan ng gabi at tinatamad pumunta sa palikuran. Umihi siya sa harap ng dingding ng pinto ng dormitoryo. Ang ibang mga kasama sa dormitoryo ay palpak din, kaya sumunod sila at nagsimulang umihi sa likod ng pinto. Paano ito? Tanong ni Terence. Pagkatapos nilang magtapos, ang dingding sa likod ng pinto ay natatakpan ng lumot. Pagkatapos nilang magtapos, ang mga tagapaglinis na responsable sa paglilinis ng kanilang dormitoryo ay naisip na ang kanilang dormitoryo ay ginawang banyo, at maging ang kahoy na pinto ay may tumutubo na fungus. Sabi ni Wilfred. Exaggeration iyon. Nagtataka si Terence, regular bang pinipili sila ng mga tao sa kwartong ito para magluto. Bagaman ito ay medyo pinalaki, ito ay malapit sa marka. Tumango si Wilfred at sinabi. Umakyat ang dalawa sa room 444, at tiningnan ni Terence ang room number. Kahanga-hanga ang numero ng dormitoryo na ito. Boss, hindi ka naman superstitious, di ba? Maaari kang magpalit kung hindi mo gusto, sabi ni Wilfred. Ngunit ang dormitoryo sa ika-4 na palapag ay nagsisimula sa room 440. Kahit paano mo ito palitan, magsisimula ito sa room 44. Maliban kung ibabahagi mo ito sa mga estudyante mula sa ibang mga departamento. Ayos lang, gusto ko.
Walang pakialam na sabi ni Terence habang inilabas niya ang kanyang room card. Pumasok na silang dalawa sa dormitoryo. Walang ibang estudyante sa dormitoryo. Boss, dito tayo natutulog, isa sa may bintana at isa sa may pinto. Alin ang gusto mo? Itinuro ni Wilfred ang kama sa gilid at nagtanong. Ito ay isang 4 na tao na dormitoryo. Ang kama at mesa ay iisa. Ang kama ay nasa mesa at ito ay isang karaniwang modernong dormitoryo ng universidad. 1884. Okay lang ako sa kahit ano. Alin ang gusto mo? Walang pakialam na sabi ni Terence. Pagkatapos ay pipiliin ko ang nasa tabi ng pinto. Mas maginhawa para sa akin na gumamit ng banyo sa kalagitnaan ng gabi. Sabi ni Wilfred. Ilang hakbang ang may iligtas ko sa paggawa nito. Nagulat si Terence, magkatabi ang dalawang kama, at ilang segundo lang maglalakad, hindi ba? Hehe, malalaman mo rin pagkatapos ng ilang sandali na manatili dito. Huwag mong tingnan kung gaano kawala ang dormitoryo ngayon. Pagdating ng panahon, ang lupa ay mapupuno ng mga bagay at simpleng drying racks. Madilim, at ang mga taong walang kasanayan ay nangangailangan ng ilang mga kasanayan upang lumabas ng dormitoryo nang hindi nataman. Kuya Terence, hindi pa huli ang lahat para magsisi ngayon. Ayos lang. Doon ako sa window seat. Ang ganda ng view. Walang pakialam na sabi ni Terence. Kung tungkol sa kakulangan ng liwanag sa gabi, hindi mahalaga basta may kaunting liwanag, malinaw na nakikita ni Terence ang mga bagay. Ngunit siya ay may karanasan na balitaan ni Terence na mayroong maraming mga mag-aaral sa kolehiyo na pumapasok sa paaralan at nakipaglaban para sa isang upuan sa bintana, na iniisip na ang araw ay maganda at ang tanawin ay maganda, lamang upang makahanap ng mga bagay sa buong sahig pagkatapos ng isang semestre, masyadong malayo mula sa pasukan. Ito ay isang scam. Inayos nilang dalawa ang higaan, at hindi nagtagal, tinulak ang pinto ng dormitoryo. Pumasok ang isang chubby na lalaki. Nakasuot siya ng isang pares ng makapal na salamin at mukhang isang mapurol na scholar. Ito ang room 444. Ito ba ang dormitoryo para sa departamento ng medisina? Tanong ni Pangtuto nang makita niya sina Terence at Wilfred sa silid. Oo, kuya, tama ka. Ito ang lugar. Lumapit si Wilfred at masigasig na sinabi kay Pangtuto, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili, ako si Wilfred, isang major medicine dean. Ito ang aking kuya Terence, magiging roommate na tayo mula ngayon. Hello, ang pangalan ko ay Jimboy. Mabilis na nagpakilala si Pangtuto. Akala ko kailangan kong matulog sa ibang mga espesyalisasyon. Hindi ko inaasahan na lahat ng tao ay magkaparehas ng propesyon. F***K, kung wala man lang 12-dosenang tao sa major, mas mabuti pang kanselahin natin ito. Bakit ka nag-apply sa major na ito? Tanong ni Wilfred. Oh, ang pamilya ko ay nagtatanim ng mga halamang gamot, sabi ni Wang Yao. Nagkataon na nakita ko ang major na ito, at ito ay isang magandang tugma para sa negosyo ng aking pamilya, kaya nag-sign up ako. Pero, ang pangunahing dahilan ay ang mga halamang gamot mula pa noong bata ako, kaya solid ang aking basic knowledge. Madaling ihalo ang major na ito, at madali akong makatapos. To be honest, binayaran ko ito. Haha, tinitignan kita gamit ang salamin na iyon, akala ko top student ka at hindi madaling pakisamahan. Nang marinig ni Wilfred ang mga salita ni Jimboy, alam niya na ang taong ito ay hindi ang uri ng tao na mahirap pakisamahan. Kalokohan, anong top student? Umiling si Jimboy. Ang aking mga mata ay mula sa pagbabasa ng mga nobela. Kamakailan lamang ay nagbasa ako ng isang libro na tinatawag na Immortal Alchemy God na napakahusay. Nagbabasa ba kayo ng mga nobela? Siyempre, pero hindi mo naman kailangang tingnan ang iyong mga mata ng ganito, di ba? Gusto kong manood ng napakalinis at napakalandi. Sabi ni Wilfred. Buntong hininga, mahabang kwento. Walang kuryente sa aking halamanan sa gabi, kaya nagsindi ako ng kandila para manood. Nanghihinayang sabi ni Jimboy. Hindi nakaimik sina Wilfred at Terence. Hindi mo ba ito mapapanood sa araw o sa iyong telepono?
Gayunpaman, tinitingnan ang kanyang kahabag-habag na kalagayan, hindi pa rin niya ito sinasabi ng malakas. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isa pang lalaki. Ang lalaki na ito ay medyo gwapo, ngunit isang maliit na kapatid. Narinig niya si Terence at ang iba pa na pinag-uusapan ang nobela, at lumapit siya na may kasamang whoosh, hinahampas ang kanyang binti. Kami ay magkamag-anak na espiritu. Pinapanood ko rin ito. Napanood ko kamakailan ang pagbabago ng God of War. Napakahusay din. Tumingin sina Terence, Wilfred, at Jimboy sa lalaking biglang sumulpot, nalilito. Let me introduce myself. My name is Song Shodao, and I'm also from this dormitory. Napakamot ng ulo ang bata at nahihiyang sinabi. Nang makita ang reaksyon ni Song Shodao, nakahinga ng maluwag si Wilfred. Sa isang dormitoryo sa kolehiyo, ang pinakamasakit ay ang makilala ang mga taong hindi madaling pakisamahan. 4 na taon na silang naninirahan dito, at walang matutuwa na makatagpo ng gayong hindi pala kaibigan na tao. Ngunit si Jimboy at ang Harper ay parehong madaling pakisamahan, at si Terence ay hindi ang makalumang uri. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Bukas na lang tayo magre-report sa department, kaya walang masyadong gagawin ngayon. Magkapatid tayo sa iisang trench sa hinaharap, kaya bakit hindi tayo kumain sa labas? My treat. Tinapik ni Wilfred ang kanyang dibdib at sinabi. Ha, ang galing. Gusto ko. Tinapik ni Jimboy ang kanyang bilog na tiyan at sinabi. Oo naman, pero I treat pa rin kita. Ako ang huling dumating, kaya bagong dating ako. Sabi ni Harper. Huwag na kayong mag-away. Maraming pagkakataon. Mag-iisang kainan na lang tayo. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi niya alintana ang magandang buhay sa unibersidad. Sa katunayan, naramdaman niya na ito ay totoo at masaya. Napakahusay na magkaroon ng ilang mga kaibigan. Mula nang maging abala ang kumpanya ng gamot, at nalaman ni Jacob ang tungkol sa kanya, hindi nagbago ang kanilang relasyon, ngunit iba ito sa noong sila ay nasa paaralan. Si Jacob ay nagmature, lumaki, at responsable, ngunit wala siyang masayang pakiramdam na kasama ang isang binata. Si Terence, sa kabilang banda, ay napakatagal nang gumagala. Gusto niyang bumalik sa ganitong uri ng natural at mainit na buhay, ngunit hindi niya inaasahan na madamay pa siya sa mas masalimuot na puwersa at pagsasabuatan sa Starfield. Ngayong nasa Stonegate na siya, kailangan niyang magsimula sa simula, at gusto niyang mamuhay ng simpleng buhay kolehiyo. Tama ito. Sure, magbabayad ako sa susunod. Tinampol ni Harper ang hita niya at sinabing. Nilock ng 4 ang pinto at sumunod sa kanya papuntang Canteen 4. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono at nag-alinlangan. Gusto niyang tawagan sina Cheryl at Yasi at yayain silang kumain ng magkasama, ngunit naalala niyang hindi siya pamilyar sa kanyang mga kaibigan. Iyon ang treat ni Wilfred, kaya hindi nararapat na imbitahan sila. Tsaka baka ang sarili nilang mga kaklase sa dormitoryo ay lalabas din para kumain. Gaya ng inaasahan, nakatanggap ng text si Terence bago pa man siya makatawag. Ito ay mula kay Miss, na nagsasabi kay Terence na ang kanyang mga kasama sa silid ay nagkita na lamang at lalabas para sa hapunan. Gusto niyang lutisin ni Terence ang sarili niyang problema. Kuya Terence, hihilingin mo ba si Melissa na sumama? Nakita ni Wilfred na inilabas ni Terence ang kanyang telepono at naisip na gusto niyang yayain si Melissa na sumama, pagkatapos ay hilingin natin sa kanya na sumama. Magiging major pa rin tayong lahat. O sa halip, magkaklase tayo. Magkapareho tayo ng major. Anong nangyari? Anong nangyari? Lumapit si Harper at tumingin kay Terence, may kwento ba sa loob? 1885. Ha, babaeng kaibigan lang ni Kuya Terence. Nasa medicine department din namin, at pareho silang may kaunting interes sa isa't isa, pero hindi pa sila nagsisimula. Sabi ni Wilfred. No way. Ang bilis mong kumilos. Narinig ko na kakaunti lang ang mga babae sa major na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw pala ang kukuha ng isa sa mga mapagkukunan. Hinampis ni Harper ang kanyang dibdib at tinapakan ang kanyang mga paa. Bakit wala kang ambisyon? Hindi mo ba kayang tumingin pa? Hindi ba't masyadong limitado?
Hindi sapat ang buong paaralan para pumili ka. Sa tingin mo ba high school ito? Sabi ni Wilfred. Bawat klase ay bawat klase. Ang unibersidad ay naging panahon ng malalaking silid-aralan. Iba't ibang major at kahit na iba't ibang departamento ay magkakaklase. Tama ka. Tumango si Harper. Kuya Terence, bakit hindi ka nalang tumawag? Mas mainam na hilingin sa kanya na ilabas ang kanyang mga kaklase, udyok ni Wilfred. Mag-organize tayo ng isang social meetup sa dormitoryo. Hanggat dumating sila, tretuhin ko silang lahat. Tama na. Kuya, bilasan mo na at lumaban ka. Umaasa kaming lahat sa'yo. I'm sorry, mapilit na sabi ni Song Shodaw. Tila talagang nagmamalasakit siya sa huling pangungusap ni Wilfred. Kung gayon, susubukan ko. Mapait na ngumiti si Terence, parang kailangan niyang tumawag. Inaasahan ito ng lahat, at ayaw niyang mapahina ang kanilang loob. Tinawagan niya si Melissa. Mabilis na dumaan ang tawag, at narinig ang boses ni Melissa. Terence. Anong problema? Free ka ba? Sabay tayong kumain. Tanong ni Terence. Ngayon. Inaanyayahan mo akong mag-dinner. Kumurap si Melissa, medyo mainit ang mukha. Hindi niya alam kung bakit, pero medyo kinakabahan siya. Nabalitaan niya noon na ang unibersidad ay isang langit para sa pakikipag-date, ngunit ang kasal ni Melissa ay napagpasyahan na ng kanyang pamilya, kaya't hindi niya ito pinansin. Ang tawag ni Terence, gayunpaman, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Narito ang bagay, sinabi ni Wilfred na gusto niyang ayusin ang kasal sa dormitoryo. Gusto niyang hilingin sa iyo na tulungan kang imbitahan ang lahat ng kapatid na babae sa dormitoryo. Nagpagamot siya. Paliwanag ni Terence, nag-aalala na baka hindi maintindihan ni Melissa. Kaya ganyan. Nakahinga ng maluwag si Melissa, ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Susubukan ko. Sabay tayong kakain. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Nasa canteen 4 tayo, sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Binaba ni Melissa ang tawag. Sinubukan ko ang aking makakaya, ngunit hindi ako sigurado kung kakayanin ko ito. Sabi ni Terence sabay kibot balikat. Ito ay dapat na halos pareho. Lahat tayo ay freshman, kaya walang masama kung magsama-sama tayo. Sabi ni Wilfred. Ang canteen no. 4 ang pinaka-busy ngayon. Maraming estudyante mula sa dormitoryo ang pumupunta rito para maghapunan kapag nagsimula ang bagong semestre. Siyempre, may mga naramdaman din na hindi sapat o masyadong mataas ang klase dito, piniling kumain sa mga kainan sa labas ng paaralan. Sa madaling salita, ang no. 4 na cafeteria ay isang maayos na lugar. Ito ay mas high-end kaysa sa mga snack bar sa labas ng paaralan, ngunit hindi ito kasing ganda ng malalaking restaurant. Pumasok silang 4 sa cafeteria at naghanap ng medyo malaking table na mauupuan. May lumapit na waiter para mag-order. Sandali, may 4 pang tao. Sabi ni Wilfred sa waiter. Tumango ang waiter at pumunta sa ibang table. Maya-maya, tumawag ulit si Melissa. Pinulot ito ni Terence. Si Melissa iyon. Melissa, kamusta? Hindi natural na ginamit ni Terence ang kanyang apelyido, hindi niya sinasadya, ngunit matandang magkakilala sila, at medyo hindi nasanay ang pagtawag sa isa't isa sa pangalan. Napakurap si Melissa, hindi inaasahan na tatawagin siya ni Terence ng ganoon. Ang kanyang mga kasama sa silid ay nanunood, gayunpaman, kaya't hindi siya masyadong nagsalita. Napag-usapan na namin at pumayag na sila. Where are you? Nasa no? 4 na cafeteria. Makikita mo kapag dinala mo ang mga tao mo. Nasa first floor tayo. Sabi ni Terence. Sige, hintayin mo kami. Tumango si Melissa. Tapos na. Binaba ni Terence ang telepono at bumaling sa 4 na lecture sa kanyang silid. Ha, Kuya Terence, alam kong hindi normal ang relasyon mo kay Melissa. Tuwang-tuwang sabi ni Wilfred. Ha! Hindi sinubukang ipaliwanag ni Terence. Minsan, kapag nagpapaliwanag ka, mas kakaunti ang maniniwala sa iyo.
Hindi nagtagal ay dinala ni Melissa ang tatlong babae sa kantin 4. Ang pinakakapansin-pansin sa kanilang 4 ay hindi si Melissa, kundi ang isa pang babae. Masasabi ni Terence sa isang tingin na ang mga babae ay nanalo sa makeup at damit, ngunit si Melissa ay hindi man lang naglagay ng light makeup, mukhang dalisay at inosente. Kung magdamit si Melissa, tiyak na mas katangi-tangi siya kaysa sa babaeng iyon, ngunit hindi siya ganoong uri ng babae. Melissa, dito. Wala pang oras si Terence para batiin siya nang makita niya ang lalaki na nakatayo at kumakaway sa kanya. Melissa, boyfriend mo ba ito? Hindi siya ganoon ka-outstanding. Nakita ng napakakapansin-pansing babae si Wilfred, tumingin sa itaas at pababa, at pagkatapos ay sinabing, ikaw ang baby ng dormitoryo namin. Ano man ang nangyari noon, kailangan naming hayaan ang aming mga kapatid na subukan ka ngayon. Natigilan si Wilfred, at napahiya si Melissa. Halata namang napagkamalan siya ng ginang sa dormitoryo, pero paano niya ito ipapaliwanag? Hindi kaya si Wilfred ang kanyang nobyo, at si Terence? Ngunit si Terence ay hindi niya nobyo, at ipinaliwanag na niya iyon sa kanyang tatlong kasama sa silid kailangang magkaroon ng isang pag-iibigan na nangyayari kung anyayahan siya ng isang lalaki na makipag-date kaagad pagkatapos niyang dumating. Hindi siya si Terence. Walang choice si Melissa kundi ang sumagot ng malabo, Wilfred ang pangalan niya, at kaklase ko siya sa medicine major. Ha, hinahanap mo si Kuya Terence. Ito siya. Bagamat ipinakilala ni Wilfred si Terence sa babae, hindi umalis ang kanyang mga mata sa babae. Hello, ako si Terence. Pero hindi siya boyfriend ni Melissa, magkaibigan lang kami. Nakangiting tumayo si Terence. Angkop ang mga salita ni Terence, ngunit nagalit ito kay Melissa, dapat siya ang nagpapaliwanag, tama ba? Bakit parang masabik si Terence kaysa sa kanya na putulin ang mga relasyon? Ngunit si Melissa ay isang kalmadong tao, at hindi siya umimik. Nagulat naman ang babaeng nakakapansin sa mata habang nakatingin kay Terence. Binigay niya ang kanyang kamay, ako si Ira Hayes, ang nakatatandang kapatid na babae mula sa dormitoryo ng Melissa. Natutuwa akong makilala ka. Hehe, hello, Ira. Ngumiti si Terence at mahinang nakipagkamay. 1886. Ang aksyon na ito ay nagulat din siya, Ira. Karaniwan, ang mga lalaki ay nag-iisip na lumapit sa kanya o samantalahin siya, ngunit si Terence ay tila walang ganoong intensyon. Ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang kanyang saloobin kay Melissa ay mas ikinagulat niya. Hindi kaya wala talagang nangyayari sa pagitan nila ni Melissa. Ha, ako si Wilfred, company Kuya Terence. Hinintay ni Wilfred si Terence na makipagkamay sa kanya at inabot ang kanyang kamay ng walang pasensya. Bahagyang napangiwi si Ira, pero nakipagkamay pa rin sa kanya. Para naman kay Jimboy at Harper, hindi na nila muling inabot ang kanilang mga kamay nang makita nilang hindi masyadong interesado si Ira. Gayunpaman, isang batang babae na may baby face sa tabi ni Ira ang tumuro kay Jimboy at napabulalas, wow, kilala kita. Natigilan si Jimboy. Kakaibang tingin niya ang mukha ng batang babae. Nag-iisip siya ng mabuti, ngunit hindi niya matandaan kung kailan niya nakita ang babaeng ito. Bumili ka ng 10 buwan sa pasukan ng paaralan at natapos ang mga ito sa 5 kagat. Kumain ka ng 2 buwan sa 1 kagat. Napakaganda mo. Ikaw pala, chubby guy, sabi ng mukha ng sanggol na babae. Natulala ako. Medyo napahiya si Jimboy. Kakababa ko lang ng kotse, kaya medyo nagugutom na ako. Hahaha. Nagsimula siyang tumawa sa mga salita ng mukha ng batang babae, at gayon din si Melissa. Kaya siya si Jimboy. Kung titingnan ang kanyang anyo, hindi kakaiba para sa kanya na kumain ng 2 buwan sa 1 kagat, tama? Nakangiting pakilala ni Wilfred. Hello, ang pangalan ko ay Leroy. Tinakpin ng mukha ng sanggol ang kanyang bibig at binati si Jimboy. Si Ling ay ang aming pang-4 na kapatid na babae, si Melissa ang aming pangatlong kapatid na babae, at ito ang aming pangalawang kapatid na babae, si Kimi. Ngunit mayroon na siyang kasintahan, kaya't huwag magkaroon ng anumang ideya tungkol sa kanya. Sabi niya Ira.
Umupo ang apat sa kabilang side ng table, at si Melissa ay nakaupo sa tapat ni Terence, sinadya man o hindi. Sa edad na ito ng tsismis, kapag nagpapaliwanag ka, lalo mong tinatakpan. Tinawag ni Wilfred ang waiter at ipinasa muna ang menu kay Terence. Hindi niya nakalimutan na si Terence ang tagapagligtas ng kanyang lolo, kaya hindi niya sinubukang pasayahin siya. Si Terence naman ay inabot ito kay Melissa. Order na kayo. Gayunpaman, ang casual na pagkilos ni Terence ay nagsisi sa kanya ng husto. Nakita niya ang dalawang pamilyar na figure na naglalakad papunta sa cafeteria mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang dalawang taong ito ay sina Cheryl at Yasi. Na-misunderstood siya ni Melissa at nila pabalik sa shopping street, at ngayon, sabay silang kumakain sa publiko, at binigyan pa niya si Melissa ng menu. Malamang na magiging komplikado ito. Nakita ni Terence si Cheryl, at natural, nakita din ni Cheryl si Terence. Bahagya siyang kumunat ang noo. Cheryl sis, bakit tumatama si Shield bro sa mga babae? Hininaan ni Yasi ang kanyang boses. Sino ang nakakaalam? Nakalimutan niya si Josephine, kaya natural, pumunta siya para kumuha ng iba. Malungkot na sabi ni Cheryl habang tinitingnan ang mga kilos ni Terence. Kahit na, hindi siya dapat pumapatol sa iba. Dapat tayong dalawa ang pinapatamaan niya. Dahil ba masyado silang pamilyar? Tanong ni Yasi. Hindi nakaimik si Cheryl. Cheryl sis, wala na si Josephine, at ipinagkatiwala niya sa atin ang Shield bro. Dapat nating gampanan ang responsibilidad na ito at protektahan ang pag-ibig ni Josephine. Hindi natin pwedeng hayaang lumabas si Shield bro at makipaglokohan sa mga babae. Kahit mag-away sila, mahawakan lang tayo. Sinulsulan ni Yasi si Cheryl. Nandito ngayon ang mga kasama ko. Kalimutan mo na ito. Pag-uusapan natin yan pagbalik natin. Sinulyapan ni Cheryl ang kanyang dalawang kapatid na babae na hindi kalayuan sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kay Terence. Masama kung mali ang pagkakaintindi nila. Sige, sabi niya. Let's give Shield bro some more fun then. Tumango si Yasi. Alam ni Terence na hindi tumitingin sa kanya sina Cheryl at Yasi pagkatapos ng pag-uusap, ngunit hindi ito nakakagulat. Inimbitahan niya si Melissa, ngunit hindi niya sila inimbitahan. Walang matutuwa tungkol doon. Ngunit ang puso ni Terence ay puno ng mga reklamo. Kung hindi lang sa text ni Miss na mag-isa silang kumain, tinawagan na niya sila. Walang magawang binawi ni Terence ang kanyang tingin, ngunit sa kabutihang palad, walang nakapansin sa kanya. Ang mga mata ng lahat ay nasa Ira at Leroy. Si Kimi naman na may nobyo ay wala nang pumapansin sa kanya kahit mukhang maselang babae at may ugali. Kung tutuusin, napakasimple ng layunin ni Wilfred na mag-organisa ng dormitoryong social gathering upang malutas ang nag-iisang problema. Sa dormitoryo namin, siya si Ira ang panganay. Sino ang boss sa dormitoryo mo? Siya ba ang mananagot sa mga social meetup ng dormitoryo sa hinaharap? Tanong ni Leroy. Ha, dahil ikaw ang namamahala sa mga komunikasyon, kung gayon si Terence. Dahil tinawag siyang kuya ni Wilfred, bakit hindi natin siya hayaang maging pinuno ng dorm? Alam ni Jimboy na wala siyang anumang kakayahan sa pamumuno, at wala siyang anumang koneksyon. Dahil ang amo ng dormitoryo ang namamahala sa pakikipag-ugnayan sa dormitoryo para sa mga social meetup, tiyak na hindi niya ito magagawa. Tama, si Kuya Terence Ford na ang mamamahala sa dormitoryo natin simula ngayon. Tumango si Harper at sinabi. At kaya, si Terence ay naging pinuno ng dormitoryo ng ganoon. Siyempre, hindi ito magandang trabaho, walang sweldo, walang benepisyo, at kailangan niyang pangalagaan ang kapakanan ng lahat. Sa karamihan, maaari niyang utusan ang iba sa paligid kapag naglilinis siya ng dormitoryo, ngunit ang mga benepisyo ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga sakripisyo. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, ngunit wala siyang sinabi. Malinaw na sina Melissa at Terence ay parehong tahimik na tao, ngunit sila ay isang magandang bagay sa mesa. Si Wilfred at Ira, sa kabilang banda, ang tipong madaldal, panakanak ang nagbibiro para mapatawa ang lahat.
Si Jimboy at ang Harper ay mga taong hindi mapakali, ngunit ang kanilang pangunahing target ay sina Ira at Leroy. Para sa Kimi at Melissa, wala silang iniisip tungkol sa kanila. Si Kimi naman ay may marangal at mapagbigay na ugali, na para bang isang babae mula sa isang malaking pamilya. Nagsalita siya sa wasto at mapagbigay na paraan, na nagpaparamdam sa mga tao na napakabait, ngunit natural din na nagpaparamdam sa mga tao ng isang uri ng paggalang. Ito ang sikreto ng komunikasyon. Hindi sila masyadong malapit, ngunit hindi masyadong malayo. Pagkatapos kumain, tuwang-tuwa ang host at ang mga bisita. Naging pamilyar din sa isa't isa sina Wilfred, Jimboy, Harper Song, Ira, Leroy, at ang iba pa. Ang lahat ay sumang-ayon na magkita ng madalas sa hinaharap. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik ang lahat sa kani-kanilang dorm. Malinaw na nagustuhan ni Wilfred ang Ira, at palagi niyang pinag-uusapan siya. Para naman kay Jimboy at Harper, hindi masyadong halata. Halatang naghihintay at nanunood ang dalawa. Masasabing wala pa silang espesyal na interes sa sinuman. Hindi na sana sila magkukulong sa kanilang target bago pa man magsimula ang paaralan. 1887. Si Terence naman ay hindi alam kung paano ipapaliwanag ang relasyon nila ni Melissa, kaya nagpa siyang manahimik. Pagsapit ng hapon sa dormitoryo ay walang magawa ang lahat kaya nagsimula na silang maglaro ng baraha. Si Terence ay nagsasaya sa kanila, ngunit noong mga alas 4 na ng hapon, nagring ang telepono ni Terence. Mensahe iyon ni Miss. Babalik ka ba? Apat na maikling salita lang iyon, at masasabi ni Terence na galit pa rin ang Miss. Walang magawa siyang umiling, ngunit naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Cheryl. Tinatanong niya kung babalik siya sa bago niyang villa. At kaya, mabilis na sumagot si Terence, bumalik ka at hintayin mo ako sa parking lot. Pagkatapos magpadala ng text, lumingon si Terence sa kanyang mga kasama sa silid at humingi ng tawad, pasensya na, may gagawin ako ngayong gabi, kaya lalabas muna ako. Baka hindi na ako babalik. See you tomorrow morning, magsaya muna kayo. Hindi pwede. Kuya Terence, kukuha ka ng kwarto kasama si Melissa. Nanlaki ang mga mata ni Wilfred sa gulat. Hindi ba't masyadong mabilis ito? Hindi, magkakilala na kayong dalawa, kaya tiyak na may affair sa inyong dalawa noong nakaraan. Harper speculated. Oh, anong pinag-uusapan nyo? Katatapos lang ni Jimboy ng ilang piraso ng tinapay at hindi narinig ang mga salita ni Terence. It's none of your business. Ipagpatuloy ang pagkain, matako ka. Inilibot ni Wilfred ang kanyang mga mata. Napagtanto niya na ang bibig ni Jimboy ay hindi kailanman idle. Pagkabalik mula sa apat na cafeteria, pumunta ang lalaking ito sa supermarket sa ibaba at bumili ng maraming merienda. Kinain niya ang mga ito habang naglalaro ng baraha. Hindi niya alam kung paano kakayanin ng kanyang tiyan ang napakaraming pagkain. Huwag kang maghula. Hindi siya iyon. Walang magawa si Terence, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tawagan ang kanilang dormitoryo mamaya. Bagamat hindi sila gaanong malapit upang makipagpalitan ng mga numero ng telepono, nagpalitan sila ng mga numero ng dorm at sumang-ayon na makipag-ugnayan sa ibang pagkakataon. Matapos marinig ang sinabi ni Terence, nawala ng interes ang lahat sa paksa. Paano nila malalaman na si Terence ay hindi nagpapalipas ng gabi kasama si Melissa, ngunit kasama ang dalawang magagandang babae? Hindi ginamit ni Terence ang kanyang chi, ngunit ang kanyang bilis ay mas mabilis pa rin kaysa sa karaniwang tao. Ang female dormitory ay mas malapit sa parking lot kaysa sa male dormitory, ngunit si Terence ay naunang nakarating sa parking lot. Medyo lamambat ang mga ekspresyon ni Cheryl at Yasi. Shield bro? Paki-comfort si Cheryl sis, galit siya sa isa pang magandang babae na pinapakain mo. Sabi ni Yasi pagkapasok niya. Ha! Wala naman, actually. Gusto ng mga kaibigan ko sa dorm na mag-arrange ng dorm marriage, pero sabi nyo may plano kayo, kaya pinalabas ko ang mga kasama ni Melissa. Nakangiting paliwanag ni Terence. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Hindi mo ako amo ngayon. Pinapaalala ko lang sa'yo na may girlfriend ka, mahinang sabi ni Cheryl. Huwag kang makikipaglandian sa ibang babae.
May girlfriend ako. Tama. Minsan nakakalimutan ni Terence na may girlfriend siya. Naalala lang niya si Trixie matapos siyang paalalahanan ni Cheryl, ngunit kahit anong pilit na alalahanin ni Terence, pakiramdam niya ay medyo walang laman ang alaala niya kay Trixie. Ang proseso ng pagkilala sa kanya at pag-ibig sa kanya ay medyo hindi magkatugma, at palagi niyang nararamdaman na parang may kulang. Kaya kahit na naisip ni Terence si Trixie at nakaramdam ng matinding pananibik sa kanyang puso, madaling baliwalain ito kapag hindi niya ito iniisip. Iisa lang ang girlfriend ko. Kumunat ang noo ni Terence. Pakiramdam niya ay may nakalimutan siyang mahalagang bagay pagkatapos ng paglihis ng chi, ngunit wala man lang siyang impresyon dito. Instinct lang iyon, pero hindi siya sigurado kung totoo. Arg! Shield bro? Naalala mo na. Nagulat si Yasi habang nakatingin kay Terence, nagulat. Bigla siyang naglabas ng ayaw, at lumingon kay Cheryl, nalilito. Cheryl sis, bakit mo ako kinurot? Oh, naiintindihan ko na. Anong naalala ko? Yasi, anong gusto mong sabihin? Tumingin si Terence kay Yasi, nalilito. Sinasabi ko na naalala mo na si Cheryl sis ang isa mong girlfriend. Seryosong sabi ni Yasi. Ano? Napakurap si Terence. Yasi, anong pinagsasabi mo? Namula si Cheryl halatang hindi naintindihan ni Yasi ang kurot. Pinaalalahanan lang niya si Yasi na huwag ibuhos ang beans. Hindi maalala ni Terence si Josephine, kaya malamang na naramdaman niya na may mali at nawala ang ilan sa kanyang mga alaala. Si Yasi naman ay halatang inisip na gusto niyang maging girlfriend ni Terence kaya naman binaluktot niya ang katotohanan. Ah! Hindi mo ba ako hiniling na sabihin iyon? Nagtataka namang tumingin si Yasi kay Cheryl. Kailan ko sinabi yon? Sige, uwi na tayo. Pagod na ako. Napailing si Cheryl at hindi na itinuloy ang bagay na iyon. Umiling si Terence at pinaandar ang sasakyan. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit hindi niya matukoy sa mga ekspresyon ni Cheryl at Yasi. Dahan daw ang humandar ang sasakyan palabas ng parking lot. Gayunpaman, nang palabas na ito ng gate ng paaralan, isang aksidente ang nangyari. Ang gilid ng kalsada ng paaralan ay nahahati sa pasukan at labasan. Natural, si Terence ay nagmamaneho palabas mula sa labasan, ngunit dahil may mahabang pila ng mga sasakyan sa pasukan, isang Bentley Continental ang nagmaneho hanggang sa labasan, sinusubukang pumasok sa paaralan. Aalis na sana si Terence nang magsalubong ang dalawang sasakyan sa labasan. Si Terence ay hindi isang taong mahilig manggulo, ngunit hindi niya hahayaang makatakas ang isang taong halatang hindi sumusunod sa mga patakaran. Isang lane lang ang labasan, at mahirap para sa kahit isang sasakyan na dumaan. Siyempre, hindi ito at utol si Terence na tumabi kung ito ay dalawang lane, ngunit imposible para sa kanya na bumalik ngayon. Sa sorpresa ni Terence, nagsimulang tumunog ang Bentley Continental bago pa man niya ito magawa. Malinaw na binago ang ingay, at nakakabingi ito. Napakunot ng noo si Terence dahil sa mayayabang na aksyon ng kabilang partido. Nilinggan niya si Miss at nakita niyang hindi rin ito masaya. Hindi ba ito ay isang sports car lamang? Para bang walang ibang makakabili? Si Cheryl ay dating nagmamaneho ng Bentley noong siya ay nasa paaralan, ngunit ito ay mas mahal kaysa sa kanyang sports car. Ito ay higit sa $9 milyong. Moherf asterisk capper, tumabi ka. Ang lalong hindi inaasahan ni Terence ay may biglang tumayo mula sa kabilang sasakyan at sumigaw sa sasakyan ni Terence, ang boses nito ay kasing lakas ng busina kanina. Hindi alam ni Terence kung sino ang kanyang mga magulang sa simula, kaya medyo naasar siya sa paraan ng pag-insulto nila sa kanyang mga magulang. Ang lalong ikinatuwa ni Terence ay ang taong tumayo ay ang dati niyang kaibigan, ang dilaw na buhok na si Eugene. 1888. Natapakan ni Terence ang gas, at ang Grand Cherokee ay bumaril ng push, humampas sa Bentley Continental at pinalipad ito pabalik. Ang kotse ni Terence ay may malinaw na kalamangan sa laki, at ang kotse ay espesyal na binago ng Investigasyon Bureau. Ang bumper sa harap ay napakatigas din, kaya hindi natalo si Terence sa banggaan. Sa halip, nasira niya ang harapan ng sasakyan.
Nagmumura sa kanyang kinauupuan ang lalaking dilaw ang buhok, at hindi niya inaasahan na biglang bumangga sa kanya ang sasakyan. Ibinaba siya sa sasakyan, buti na lang isa siyang Mystic Class Master, kaya hindi siya nasugatan. Young Master, kumusta ka na? Bumaba si Terence sa kotse at malamig na tumingin sa mga tao sa kotse. Maliban sa taong dilaw ang buhok, may 3 tao sa backseat. Nagulat si Terence ang 2 pinto, 4 na upuan na sports car na ito ay kasya ng 5 tao. Katatapos lang uminom ni Pancho York at hindi masyadong malinaw ang ulo, ngunit bilang isang practitioner, natural na hindi siya makakaapekto sa kanyang pagmamaneho. Nang marinig ang boses ni Terence, agad siyang nagising. Terence! Isang bakas ng takot ang sumilay sa kanang mukha ni Pancho. Gaya ng pagkamuhi niya kay Terence ilang beses na siyang pinahiya ng lalaki, hindi siya tanga. Ang isang taong kayang pumatay sa 13 sa kanan sa loob ng ilang segundo ay hindi isang taong kayang tanggapin ng kanyang mga tao. Sina Norton at Benjo ay orihinal na galit na galit. Sa school, may nang-ahas talagang hindi magbigay ng mukha sa kanila. Bagamat tama ang pag-ikot ng sasakyan ni Tiger na nataman, ang mga tao sa kotse ay ang 2 lokal na tyrant. Kaya naman, kahit sino pa ang taong nasa harapan nila, lahat sila ay gustong manindigan para sa right coiling Tiger. Lalo na nang nagulat sila nang malaman na ang taong ito ay talagang freshman na nangagaw sa kanilang babae noon. Pakakawalan ba siya ni Norton at Benjo ng ganoon kadali? Gayunpaman, nang marinig nila si Pancho na tumawag ng Terence, napahinto silang 2 sa kanilang mga landas. Ang pangalan ni Terence ay parang kulog sa pandinig. Parehong narinig ni Norton at Benjo ang pangalang ito. Ang pagpatay sa 3 Earth Class Masters at isang late phase na Earth Class sa isang galaw, napaputi sila ng kapangyarihang ito. Siyempre, hindi nila akalain na magkaparehas pala ang pangalan ng 2 tao. Kung gagawin nila, ang right coiling Tiger ay hindi sumigaw ng hindi sinasadya at ang kanyang ekspresyon ay hindi magiging sobrang pangit. Malamig na tinitigan ng mga mata ni Terence sina Norton at Benjo. Hindi niya akalain na dito sila magkikita, at kasama mo sila Pancho. Ngunit hindi na naging kakaiba si Terence nang isipin niya ang kanilang pagiging practitioner. Ang mga bata lamang ng mga nakatagong bahay ang magkakaroon ng ganitong uri ng lakas. Dahil magkaklase na tayo, kalimutan na natin ang usapin ngayon. Mas maganda kung hindi ka na muling magpapakita sa harapan ko. Dahil doon, sumakay si Terence sa kanyang sasakyan at tahimik na umalis. Pagkaalis ni Terence, hininaan ni Benjo ang kanyang boses at nagtanong, "Kuya, ikaw ba si Terence?" Siya iyon. Mapait na ngumiti si Pancho, bakas ng puot sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil kay Terence, bakit siya matatakot sa isang random practitioner na walang kapangyarihan at background? Tungkol sa Ice Palace, hindi niya akalain na magagamit sila ni Terence. Alam ng mga disipulong ito na nakatagong bahay na malapit si Terence at ang Ice Palace, ngunit imposible para sa Althea na tumayo para kay Terence. Hindi pa banggitin ang kasunduan ng sinaunang sekta, hanggat hindi ito tumatawid sa kanilang ilalim o nahahawakan ang isang tao na idineklara nilang publiko na protektahan sa kanilang teritoryo, ang mga Sky Class Masters na ito ay hindi maninindigan para kay Terence. Pagkatapos ng lahat, ang bawat master ng Sky Class ay magkakaroon ng mga kaibigan at malalayong kamag-anak sa karaniwang mundo, kung ang bawat Sky Class ay maaaring pumasok at lumabas sa karaniwang mundo dahil sa mga taong ito, kung gayon ang mga patakaran ay magugulo. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng panuntunan ang sinaunang sekta na ang Sky Class Masters ay hindi pinapayagang pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Maliban na lang kung isa ito sa mga sinaunang sekta na nagpahayag sa publiko na gusto nilang protektahan ang isang tao, kung sino man ang humipo sa isang tao tulad niyan, kailangan nilang labanan ang sinaunang sekta hanggang sa kamatayan. Ngunit kahit na ang mga sinaunang sekta ay hindi nagbibigay ng mga utos ng proteksyon ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang kapangyarihan ng Ice Palace, kundi ang sariling lakas ni Terence.
Sa mga tuntunin ng Ice Palace, ang bahay na mayroon ka pa ring Sky Elixir sect na sumusuporta sa kanila, ngunit ang sariling lakas ni Terence ang pinakamalakas sa ilalim ng kaharian ng langit na pumapatay ng 3 Earth-class fighters sa isang segundo ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Isang galaw at napatay niya ang 3 Earth-class masters, chismis lang ba iyon? Kumunat ang noo ni Norton. Hindi niya maintindihan kung paano magkakaroon ng ganito kalaking kapangyarihan si Terence. Hindi. Ang right coiling tiger ay bumantong hininga. Ang aming bahay na ika-13 karapatan ay Earth class mid-phase si Terence ay hindi niya kalaban noon, ngunit ngayon ay hindi na siya makalaban pa. At sa pagkakaalam ko, ang hidden house na si Leon New York ay Earth class mid-phase din, at ang hidden house na si Gregory Hale ay Sky class na hindi niya naipakita kung gaano siya kalakas sa Sky class na ito ay hindi pa rin maipakita kung gaano siya kalakas sa Sky class na ito. Tahimik na nagkatinginan sina Norton at Benjo. Pareho silang may nakitang bakas ng takot at swerte sa mga mata ng isa't isa. Maswerte sila na hindi nila sinundan si Terence noon, ang isa ay Golden Class Late Phase Peak, at ang isa ay Mystic Early Phase. Ang dalawang ito ay hindi pa sapat para magpainit sa kanya. Maaari akong maging saksi nito. Ang aming Firewolf Gang. Nakatanggap din ng balita. Benjo ngumiti ng mapait. Ang tagapagtanggol ng Firewolf Gang ay nagpunta upang iligtas ang isang Jerwin, ngunit siya ay natalo ni Terence. Ito ay hindi lihim sa Firewolf Gang. Terence. Sisirain kita balang araw. Sumili ang galit sa kanang mata ni Pancho. Si Norton at Benjo ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Si Pancho lang ang maaaring maging dominanteng ito, ang numero 1 sa ilalim ng Sky Class. Anong klaseng master ang kailangan nilang ipadala para labanan siya? Bumalik si Terence sa kotse at hinatid ang mga babae sa Central District. Shield bro? Kanang kamay na Pancho. Biglang tanong ni Yasi. Oo, binato mo pa siya ng bowling ball kanina. Ano, hindi mo maalala? Tanong ni Terence. Naalala ko. Nalilito si Yasi. Tila naalala ni Terence ang lahat maliban sa oras kasama si Josephine. Imposible ang plano niyang tawaging girlfriend si Cheryl, pero hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang paggaling niya. Normal para sa isang medikal na pamilya na may mga elixir sa kanilang mga kamay. Hindi inisip ni Terence na may mali sa mga salita ni Yasi. Bumalik silang tatlo sa villa sa Central District. Inihanda na ni Lola Sullivan ang pagkain at naghihintay sa kanilang pagbabalik. Sa sandaling ito, hindi na madilim si Lola Sullivan gaya noong siya ay nag-aalis. Pagkatapos niyang magbihis, nagkaroon siya ng natural na hangin ng maharlika sa paligid niya. 1889. Ang pagtatrabaho bilang isang housekeeper sa villa na ito ay hindi nakakahiya sa villa. Maging ang mga mayayaman sa villa area ay natural na maiisip na si Lola Sullivan ay matagal ng kasambahay ng ilang mayamang pamilya matapos siyang makita. Miracle Dr. Linford, Miss Charlton, Miss Colton, bumalik ka na. Nung nakita ni Lola Sullivan silang tatlo, tuwang-tuwa siya. Tapos na akong magluto, hinihintay ko na lang kayo. Si Lola Sullivan ay lubos na nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang buhay. Hindi na niya kailangang mamulot ng basura, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit. Maliban sa paglilinis ng villa at pagluluto, wala siyang trabaho. Sa kanyang bakanteng oras, nakakapanood siya ng TV at iba pang bagay na medyo nakaka-relax. Sabi ko sa iyo, tawagin mo lang kami sa aming mga pangalan, hindi na kailangang tawagin kaming mga miracle doctor o anuman. Mapait na ngumiti si Terence. Mr. Linford kung ganoon. Nakita ko na ang mga mayordomo sa TV na tumawag sa akin ng ganyan. Sabi ni Lola Sullivan. Mapait na ngumiti si Terence. Wala siyang magagawa kung ipilit ni Lola Sullivan. Kailangang aminin ng isa na masarap ang luto ni Lola Sullivan. Bagamat hindi ito kasing sarap ng kay Terence, ito ay hindi bababa sa mas mahusay kaysa sa pagkain na dinala ni Uncle Fredo mula sa restaurant, at mas mahusay kaysa sa pagkain sa kantin ng paaralan. Masayang kumain sina Cheryl at Yasi. Pagkatapos ng hapunan, pansamantalang nanood sina Cheryl at Yasi ng kaaya-ayang sorpresa at malaking lobo, kasama si Terence.
Tumingin si Cheryl kay Terence pagkatapos ng TV, "In the future, you must go home on weekends. Kung meron man, you must take leave in advance. You must beck and call." Og. Mapait na ngumiti si Terence. Ito marahil ang negatibong epekto ng mga kaganapan ngayon. Medyo naghinala si Terence baka bumalik na ang Miss dati. Gayunpaman, pagkatapos ni Cheryl, idinagdag niya, "Inaalagaan kita sa ngalan ng iyong kasintahan. Kahit na hindi na ako ang iyong amo, nangako ako sa kanya." Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya si Cheryl na maging mas mahigpit kay Terence. Kung hindi, ang lalaking ito ay pupunta at tatamaan ang mga babae ng walang anumang pagpigil. Paano niya haharapin ang gawaing ibinigay sa kanya ni Josephine bago siya umalis? Oo, ginawa niya ang lahat para kay Josephine. Walang pagkamakasarili dito, naisip ni Cheryl. Trixie. Mapait na ngumiti si Terence. Mukhang walang pakialam si Trixie sa mga bagay na ito, tama ba? At tila naalala ni Terence na walang pakialam si Trixie sa kanyang panliligaw. Kung hindi, hindi niya basta-basta papansinin si Yasi na tinatawag ang sarili bilang pangalawang asawa. Gayunpaman, bago pa makatapos si Terence, hinailan na ng Miss si Yasi paakyat sa hagdan, naiwan si Terence na tanging ang kanilang mga tanawin sa likod, ang kanilang magagandang tanawin sa likod. Ang dalawang babaeng ito, hindi ba sila marunong magsuot ng mas maraming damit sa bahay? Gusto ni Terence na. Matapos lumipat sa bagong villa, si Cheryl at Yasi ay nakatira pa rin sa itaas, at si Terence ay nakatira sa ibaba, ngunit ngayon ay may panauhin sa ibaba, si Lola Sullivan. General Weiwo at Skybolt Pig ay nanirahan sa likod ng mansyon. Ginawa nila ang kanilang bahagi sa pagprotekta sa mansyon. Cheryl sis, sobrang dominante mo. Handa ka na bang gampanan ang iyong mga tungkulin bilang pangunahing asawa? Tanong ni Yasi. Anong unang asawa? Inalagaan ko lang siya para kay Josephine, nakasimangot si Cheryl. Pero sabi ni Yun sis na hindi na sila magkikita. Ano ang silbi ng pagmamasid sa kanya? Sabi ni Yasi. At hindi ba siya ipinagkatiwala ni Yun sis sa amin? Natural na makukuha natin ang posisyon. Kung gusto mong pumunta, sige. Hindi ako pupunta. Sabi ni Cheryl, medyo nanghihinayang. Ayaw niya ba talaga? O nag-aalala siya tungkol sa isang bagay? Sa tuwing naiisip ni Cheryl ang walang pag-iimbot at nag-aatubili na mga mata ni Josephine, sumasakit ang kanyang puso. Kung inilayo niya si Terence sa kanya, malulungkot kaya siya. Napagtanto ni Cheryl na nagsimula siyang magmalasakit kay Terence. Baka hindi lang kaunti. Ipinilig niya ang ulo at pinigilan ang mga magugulong kaisipan sa kanyang isipan. Si Cheryl ay naligo, habang si Yasi ay bumantong hininga at tahimik na sinundan si Cheryl. Bumalik si Terence sa kanyang silid at nagsimulang magsanay sa ikalawang antas ng sining ng Dragon Mastery. Tungkol naman sa huling 7 galaw, hindi muna niya inisip ito sa ngayon. Ayon kay Uncle Fredo, ito ay kailangang Earth Class Mid-Phase, Earth Class Late-Phase, Earth Class Late-Phase Peak. Mayroon lamang 3 mga galaw para sa maagang yugto. Sinubukan ni Terence na i-activate ang pang-4 na tindig ng napakahirap, ngunit nabigo ito. Pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang chi sa kanyang katawan, parang hindi niya kayang makipagsabayan. Marahil ang pag-activate ng unang 3 paninindigan sa Earth Class maagang yugto ay ang kanyang limitasyon, at ang ika-4 na paninindigan ay imposible. Bagamat lubos na nasisiyahan si Terence sa kanyang kasalukuyang pag-unlad, may buhol pa rin sa kaibuturan ng kanyang puso, at iyon ang kanyang alchemy. Sa mga tuntunin ng martial arts at practitioner's arts, nahanap na ni Terence ang paraan, kailangan lang niyang magsanay ng hakbang-hakbang, ngunit hindi pa rin niya alam ang trick sa alchemy. Matagal na, ngunit hindi pa rin nakikilala ni Terence ang isang taong mahusay sa alchemy at maaari siyang humingi ng tulong. Nakasagasa nga siya ng mga tao mula sa Hidden House Youngs and Sky Elixir Sect, ngunit malalim ang puot. Kahit na tanungin ni Terence na nakapulupot si Tiger sa paraan ng paggawa niya ng elixir, hindi siya sasagutin ng lalaki. Lumipas ang 3 buwan sa isang kisap mata, may natitira pang 1 taon, ngunit si Terence ay labis na kinabahan.
Nangako siya kay Trixie at sa Althea Girl na gagawa siya ng Ice Heart Jade Bone Pill at ipapadala sa kanila sa loob ng 2 taon. Ngunit, sa tuwing naiisip niya si Trixie, ang puso ni Terence ay magkakaroon ng kahinahinalang pakiramdam. Sa impresyon ni Terence, si Trixie ay dapat na kanyang maliit na asawa. Kung may maliit na asawa, dapat may malaking asawa. Ngunit sino ang kanyang malaking asawa? Candy Girl, Althea. Parang hindi naman. Tinukso lang niya ito at ginawa siyang maliit, munting asawa. Cheryl. Yasi. Mukhang wala sa kanila. Amara, Jelay, Akira, Zyrene, Melissa, at maging si Carla. Ang mga pamilyar na taong ito ay isa-isang nag-flash sa isip ni Terence, ngunit wala sa kanila ang dapat maging kandidato para sa pangunahing asawa. Wala ba siyang pangunahing asawa? Si Terence ay sumuko sa pag-iisip ng walang magawa, nakakaramdam siya ng pagod sa tuwing naiisip niya iyon. Nang malapit nang mag-relax si Terence at papasok sa Jade Space, tumunog ang kanyang telepono. Uncle Fredo. Kinuha ni Terence ang telepono bihira para kay Uncle Fredo na tumawag sa kanya, at sa tuwing gagawin niya ito, may mangyayari. Hindi nang ahas si Terence na mag-aksaya ng oras. Terence, kasama mo ba sina Cheryl at Yasi? Bakit hindi nila kinuha ang telepono? Nag-aalalang tanong ni Uncle Fredo. Sila. Nasa bilya kaming lahat. Dapat nasa taas sila naliligo. Sabi ni Terence. Mabuti naman. Nakita kong wala ni isa sa kanila ang nag-pick up ng phone, kaya akala ko may nangyari na. Nakahinga ng maluwag si Uncle Fredo. 1890. Hehe, ayos lang. Ako na ang bahala sa kanila. Don't worry. Ngumiti si Terence. Kaya hindi makontak ni Uncle Fredo ang mga babae. Say, hindi ako sanay na ganito kayong umaalis. Ito ay parang bahay kapag magkasama tayo noon, sabi ni Fredo, buntong hininga. Ngunit ngayon, kami ni Mr. Charlton ay 2 matandang bachelors. Hindi namin alam kung ano ang gagawin kapag umuwi kami araw-araw, at nakasanayan na naming bumili ng pagkain para sa inyo pagkatapos ng trabaho. Bahagyang bumantong hininga si Terence. Ang mga salita ni Uncle Fredo ay nakaantig sa kanyang puso. Talagang miserable ang buhay ni Uncle Fredo. Mayroon siyang Cheryl at Yasi, at nagdala sila ng kagalakan sa kanyang malungkot na buhay. Itinuring pa niya si Cheryl bilang kanyang anak. Ngunit ang pag-alis nilang tatlo ng ganito ay mas malaking dagok kay Uncle Fredo kaysa kay Pablo. Wala sa tabi niya ang asawa ni Pablo, pero at least may naiisip siya, at kanya ang anak niya. Gayunpaman, iba si Uncle Fredo. Sa totoo lang, wala siya. Uncle Fredo, naisip mo na bang maghanap ng ibang asawa? Iminungkahi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oh. Kumurap si Uncle Fredo, hindi inaasahan na sasabihin ito ni Terence. Ngumiti siya ng mapait. Noong bata pa ako, may galit sa puso ko at wala akong pusong hanapin. Ngayong matanda na ako, ano pa ba ang hahanapin? At saka, ako. Napakaraming sikreto sa akin. Ang pagiging cultivator lang ay hindi isang bagay na kayang unawain at tanggapin ng mga ordinaryong tao. Kung ang mga sikreto ko ay mabubunyag, higit pa, ang mga pagkalugi ay malalampasan ko sa aking posisyon, higit pa sa. Pera lang naman ang gusto ng mga taong gustong makasama tsaka hindi ko naman matanggap kung gusto mong makahanap ako ng bata pa, sa edad mo. Tumango si Terence. Tama si Uncle Fredo. Madali para sa kanya na makahanap ng isang bata at magandang babae na may kanyang katayuan, ngunit karamihan sa mga taong nagkagusto sa kanya ay malamang na naghahanap ng pera. Mahirap para kay Uncle Fredo na makahanap ng taong nasa tamang edad. Sino ang walang pamilya sa kanyang edad? Kahit na siya ay diborsyado o nawala ang kanyang asawa, hindi siya masyadong angkop. Bukod dito, kailangan niyang maging mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng lahat, parehong si Terence at Uncle Fredo ay may napakaraming sikreto. Huli na para pagsisihan ito kung ibunyag niya ang mga sikretong ito para sa kapakanan ng pera. Mr. Linford, tapos na ang 2 babae sa kanilang paliligo. Nakahanda na ang mainit na tubig. Maligo na kayo.
Ang boses ni Lola Sullivan ay nanggaling sa labas ng silid. Ang sistema ng supply ng mainit na tubig ng villa na ito ay konektado. Ito ay pinakuluan ng isang malaking pampainit ng tubig kaya maaari lamang itong gamitin sa isang banyo sa isang pagkakataon. Kung hindi, magdudulot ito ng kakulangan sa mainit na tubig. Mag-shower muna sina Cheryl at Terence, at mag-shower si Terence pagkatapos. Sige, nakuha ko. Sumagot si Terence, ngunit nagningning ang kanyang mga mata habang nag-iisip ng isang posibilidad. Terence, maliligaw ka muna, gusto ko lang makasigurado na ligtas kayong lahat. Sabi ni Uncle Fredo. Sandali lang, Uncle Fredo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sabi ni Terence. Oh, anong problema? Napakurap si Uncle Fredo. It's about what I said just now. I want you to find another one. What do you think of Granny Sullivan? Granny Sullivan. Hindi siya masamang tao, walang problema sa pagtitiwala sa kanya. Palagi siyang naging mabait sa amin sa mga mahihirap na oras na iyon, at nakita niya kung paano ko hinarap ang 3 Earth Class Masters na iyon, siya ang mapagkakatiwalaan natin. Lola Sullivan. Hindi pa nakilala ni Uncle Fredo si Lola Sullivan, ngunit narinig niyang binanggit siya ni Cheryl ng maraming beses. At least sa puso ni Uncle Fredo, naisip niya na si Lola Sullivan ay isang napaka-maaasahang tao. Kung hindi, hindi siya magiging komportable kung dadalhin siya ni Terence at ng iba pa sa lungsod ng Stonegate. Gayunpaman, si Uncle Fredo ay nagpapatuloy sa mga taon. Kahit na sa ngayon ay ibinabanan niya ang kanyang galit, hindi na siya ganoon ka-interesado. Ayaw niya talagang maghanap. Kalimutan mo na. Medyo nakakahiyang isipin ang mga ganyang bagay sa katandaan. Paf! Hindi napigilan ni Terence na tumawa. Uncle Fredo, age doesn't matter in love. Paano ba naman ito, sa susunod na dumalaw ka sa amin sa Stonegate City, pwede kang makipagkita kay Granny Sullivan. Kung sa tingin mo ay bagay sila, maaari mong ipagpatuloy ang pakikisalamuha sa kanya. Kung hindi, kalimutan mo na ito. Sa susunod na lang natin pag-usapan. Hindi sinasadya ni Uncle Fredo ang mungkahi ni Terence. Sige, sinasabi ko lang. Kakausapin ko si Lola Sullivan tungkol dito mamaya. Sabi ni Terence. Sige, magkita na lang tayo. Walang magawang sabi ni Uncle Fredo, ngunit hindi niya akalain nagagana ito. Ang kawalan ni Terence ay hindi nagdulot ng anumang hinala sa 3 pa. Dahil pagkaalis ni Terence, walang magawa si Wilfred sa gabi, kaya tinawag niya talaga ang kwarto ni Ira. Matapos kumpirmahin na si Melissa ay nasa silid din, silang 3 ay nawalan ng interes sa kinaroroonan ni Terence. Siyempre, hindi man lang nila pinangarap na makasama si Terence ng isa pang magandang babae. Kinaumagahan, nagmaneho si Terence sa paaralan at nakipaghiwalay sa mga babae sa parking lot bago tumungo sa dormitoryo ng mga lalaki. Ika-9 ng Oktubre ang opisyal na araw ng pagpaparehistro para sa departamento, at ika-10 ng Oktubre ang opisyal na pagsisimula ng paaralan. Siyempre, pagkatapos magsimula ng paaralan, maaaring mayroong pagsasanay sa militar, mga freshmen na welcome party, at iba pang mga aktibidad. Ang mga ito ay depende sa mga kaayusan ng paaralan. Bumalik si Terence sa dormitoryo upang hanapin si Wilfred at ang iba pa nakakagising lang. Naglalaba si Harper sa banyo na may hawak na palanggana, at kababalik lang ni Jimboy at nagsusuot ng kanyang damit. Good morning, Kuya Terence. Saan ka nagpunta kagabi? Casual na tanong ni Wilfred. Nako, may kamag-anak ako na nakatira sa malapit. Hiniling niya sa akin na pumunta at makipag-chat. Isang dahilan iyon ni Terence maghahinala sila kung wala siya sa dorm tuwing weekend, ngunit normal lang na bumisita sa mga kamag-anak kapag weekend. So ganyan yan. Tumango si Wilfred, at mukhang naliwanagan din ang Harper at Jimboy. Saan tayo magre-report? Anong oras na? Tanong ni Terence. Nagpadala ng notice ang departamento kagabi. Nasa main teaching building ng Biology Department, Classroom 1109. Itinuro ni Wilfred ang isang abiso sa mesa at sinabing, sapat na ang isang silid-aralan para sa aming major medicine.
Sabi ng kapatid ko, wala pang 20 tao ngayong taon. Napakaliit. Sumimangot si Terence, hindi ito kasing dami ng mga tao gaya ng isang klase mula sa ibang major. Hindi ito maaaring makatulong, ito ay isang espesyal na angkop na lugar. Pero mabuti. Tahimik, at walang dapat ikabahala, sabi ni Kay Shen Bailito na may mapait na ngiti. Habang nag-uusap ang dalawa, bumalik din si Harper mula sa paghuhugas. Lumabas silang apat sa dormitoryo at naglakad patungo sa biology department. Puno ng mga tao ang pasukan sa biology department, at hindi nagkukulang ang magagandang babae sa kanila. Tutal, bawat departamento ay may kanya-kanyang bulaklak ng departamento. Siyempre, ito ay lamang sa paghahambing. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.